Good day, brothers and sisters in Christ. Nandito na po tayo para magbasa ng mga salita ng Panginoon, Diyos, dito sa Biblia. At ang ating pong Biblia ang gagamitin, kundi ang King James Version. Punta po muna natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sis, pakibasa. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa Tagalog po, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Mga kapatid, ito po, kaya dapat po tayo maniwala dito sa mga nakasulat sa Biblia. Ito po, ang sinasabi ng Biblia na ang Panginoon po talaga ang nagbigay sa mga una pong nagsulat, kundi yung mga propeta, pangalawa po yung mga disciples. Kaya po ito, basahin po natin huli ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Tama? Galing po sa Panginoon ang mga nakasulat sa Biblia ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kita mo ba? Ibig sabihin, tinuturuan po tayo niya, ini-inform po tayo niya kung ano po ang gusto niyang gawin natin dito sa mundo. Di naman sa pagtuturo at sa pagsalansa. Sa pagsalansa po means po, dapat po nating malaman kung ano po yung tama sa kamali. Ano po ba yung gusto ng Panginoon sa atin? Ang ibig po sabihin nito, magkaiba po talaga, hindi pwede magsama yung mali sa katama. Lagi pong magkasulungat yan. Sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran. Ayan naman po. Para naman po, kaya po na nasabi ko na bago po tayo magsalita, dapat po tayo ay manalangin. Para naman, yung galing po sa Panginoon ang ating mga sasabihin. Ibig sabihin po, yung sa tamang katwiran. Hindi po sa lungat, kundi sa tama po at naayon sa Panginoong Diyos. Basahin po natin mga kapatid ang Revelation chapter 15 verse 4. Sis, pakibasa. Thou shalt not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest. Sa Tagalog po, sinong hindi matatakot o Panginoon at luwalhatiin ang iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. Mga kapatid, ang sabi niya po rito, dapat po tayong matakot. Sinong hindi matatakot sa Panginoon? At dapat linuluwalhati po natin ang kanyang pangalan. Sapagkat po siya ay huli. At dapat po lahat ng kanyang mga creation, like yung mga nations, dapat po lagi pong isa lang Diyos dapat nating sinasamba, kundi siya lang po, wala nang iba. Sapagkat ang gusto po ng Panginoon sa atin, hindi tayo po lahat ay hindi mapahamak. Kaya sa ibang passage ng Biblia, sinasabi ng Panginoon, hindi niya ninais ng lahat ay mapahamak, bagkos ang lahat ay sinasabi niyang mga sipagsisi. Ayan po. Ngayon, next po. And after that I look, and behold, the temple of tabernacle of the testimony in heaven was opened. Sa Tagalog po, at pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at ang sanktuaryo ng tabernakulo ng patutuo sa langit ay nabuksan. Next po. And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. Sa Tagalog po, at sa santuario ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot na
nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. Mga kapatid, ito po yung sinasabing ibubuhos niya yung kanyang galit sa atin dito sa mundo. Ito po yung sinasabi niya, ang 7 hanghil na may 7 salot, nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibigisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. Ito po yung they call it the wrath of God. Ito po yung future natin, the future po, mangyayari po ito. Next po. And one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God, who liveth forever and ever. Ito po sa Tagalog, at isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 hanghil ng 7 mangkok ng ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailan-kailanman. Basahin ko po uli. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay na sa 7 hanghil ng 7 mangkok ng ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailan-kailanman. Ito pong sinasabi nitong 4 na nilalang, yan po, ang trabaho po niya dyan ay 24 hours po siyang nag-worship sa Panginoong Hesus. Ayan po yun. Yung sinasabi, wala pong ibang sa ibang passage sa Biblia, kundi sinasabi niya, holy, holy, holy. Ganun lang po yun. Next po. And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power, and no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. At napuno ng usok ang sanktuaryo mula sa kalwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At sino man na hindi makapasok sa santuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 hanghil. At mga kapatid, malalaman po natin ito na ito po ay pahira po dito sa atin. Yan pong salot na yan, pakinggan po sana po natin na ito po ay mangyayari po ito ayon sa end time prophecy. Next. And I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa 7 hanghel, Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Next. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worship his image. Sa Tagalog, at humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nagsisamba sa kanyang larawan. Ito po mga kapatid, ang sinasabi po nito, yung nag-worship po dito sa beast. Yung beast po rito, yung parating po nating gobyerno ng mundo. Na pamamahalan po yun ni False Christ. Ang beast po rito si False Christ. Pag tayo po ay nag-worship doon sa sistema ng gobyerno niya at sa kanyang larawan, at tumanggap tayo ng mga tanda, ito po ang mangyayari nun sa mga tumanggap ng tanda. Kaya po makinig po kayong maigi rito. Hindi po nagbibiro ang salita ng Panginoon dito sa Biblia. Ito po yun Basahin ko ulit, at humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda. The mark of the beast. Nang hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang larawan. Kaya po mga kapatid, mag-isip-isip po tayo dyan. Next. And the 2nd angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of the dead man, and every living soul died in the sea.
Tagalog, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Ito po mga kapatid, during the pour out of vials, yung sinasabing kagalitan ng Panginoon, ito po yung ikalawa niyang ibinuhos kasi 7 po yun. Ano po nangyari? Ang sabi po rito, at binuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na kaya ng isang patay. Nung araw po ng panahon ni Moises sa Egypt, nung ayaw silang palayain sa pagkaalipin ni Paraon, ito po, nangyari na po ito. Na yung tubig po na naging dugo, yun po ay sinasabing, yun po ay lason. Kaya ito po, sinasabi naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Ito po, that time, kung may mangyari dyan, kasi meron din po tayong mga manggagawa sa dagat, lahat po ng abutan nito during the pouring out of vials sa pangalawang pagbuhos niya, yung mga taong nasa dagat na time, mga seafarer, kung sino mga mangingisda, lahat po sila mamamatay. Ito, ang bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Ito po, kaya po mag-isip-isip po tayo dyan. Pero, ito naman po ang sabi ng Panginoon sa ibang passage na Biblia, hindi po dito kasama yung mga righteous na nasa Panginoon. Kung tayo po ay namumuhay na ang Panginoon ay nandito na sa atin. Ang ibig pong sabihin, tayo nakapaghingi ng tawad. Wala po tayong ibang pinagdadasalan kundi ang Panginoong Hesus lang. Umakahingi na po tayo ng tawad. Sinasabi, namumuhay po tayong ayon sa Kanya araw-araw. Hindi po tayo kasali dito. Kasi ang sabi ng Panginoon, bago po mangyari ang kanyang galit, aagawin niya na yung kanyang mga tao. Yung sinasabi pong snatch away o kaya yung sinasabi nilang rapture. Ayan po yun, Next po. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountain of waters, and they became blood. Sa Tagalog, at ibinuhos ng ikatatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Tinan mo pa. Wala po talaga tayong kaligtasan dito. Kahit po yung yan pong mga bukal o kaya yung tubig po rito sa tabang, yung sinasabi po rito, magiging ganun din po. Magiging dugo rin. Means, yung po ay lason din. Pati po yung mga bukal na galing sa ilalim, ganun po. Kasi pag nagalit po sa atin ang Creator at gusto na po tayong talagang wakasan, ganun na po yun. Kaya doon lang po natin maalala na kung tayo po sana nagbasa ng Biblia at ito po ay natakot sa mga sinabi niya rito sa Biblia, napakarami pong panahon para tayo magbago talaga sa ating mga pang-araw-araw na inuugali. At saka dapat po nakilala po natin na isa lang talaga ang Creator na nag-create ng mundo sa kalupa. Kundi isa lang po yon, ang Panginoong Hesus at ang Ama. Pero sinasabi po ng Panginoon, ang Ama at ako ay iisa. Kaya be careful, wala pong ibang Diyos kundi siya lang. Next po. And I heard the angels of water say, Thou art righteous, O Lord, which art and wast, and shalt be, because thou hast judged thus. Sa Tagalog, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon ay nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Kaya sinasabi po ng Biblia, lahat po dito mas mabuti at masama, mayroon pong paghahatol o kaya judgment day. Kaya po, maniwala po tayo na sa nasabi ng Biblia, kung ano po ating itinanim, siya rin po nating aanihin. Kaya mahirap po yan. Ito po, babasahin ko po ulit, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi,
Matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na ngayon. Kita mo pa, sa mga tubig po, mayroon ding angel dyan naka-assign. Kaya wala po tayong ligtas. Next po. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. Sa Tagalog po, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka ng gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. Ano sabi rito? Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta. Dahil po ito po nung unang panahon, during po ng accusation ng Roman Empire, marami po silang ininquest ng mga Kristiyano. At sabi po ng Biblia, yung nakaraan po nung una, na pilit po nilang tanggalin ang pangalan ng Panginoong Hesus na tunay dito sa lupa. Kaya po, kahit nung una, nangyari na po yun, sa Middle East po, nangyari na yung sinasabi nila na pag nahuli ka po ng mga Kristiyano, sino po yung mga Kristiyano kundi yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pag nahuli po sila, ang ginagawa po nilang pag-i-inquest sa mga Kristiyano ay sasabihin po nila na if you renounce Christ, you live. You don't renounce Christ, you die. Tingnan mo po yun. Ganon po yan. Kaya ito po inalarawan po rito. Ito po yung sinasabing paghiganti ng Panginoon. Dito po sa kanyang pouring of vials. Ito na po. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal. Yung mga pinatay nila bumuo sa lupa. At ng mga propeta, yung mga propeta ang pinagpapatay din nila. At pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. Kasi po pag dumating po yun, wala na po tayong mainom na matinong tubig. Kahit po yung mga mineral yan, in God willing, yan po ay bigla na lang magiging dugo. Kaya pag dumating po ang araw na yan, lahat po ng mga kaluluwa, ng buhay na may kaluluwa, tao man, pati mga hayop, mamamatay po talaga. Kaya po dapat po tayong magsisi na yung pasakit ng Panginoon, yung kanyang judgment, hindi po nagbibiro ayon sa Biblia. Next. And I heard another out of the altar say, even so, Lord Almighty, that the true and righteous are thy judgments. Sa Tagalog, at narinig ko ang dambana nagsasabi, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Sa next po. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and the power was given unto him to scourge men with fire. Sa Tagalog, at ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ang masunog ng apoy ang mga tao. Tingnan mo mga kapatid, tingnan mo, ibinuhos ang ikaapat na mangkok sa araw, ano pong nangyari? At ibinigay nito sa kanya ng masunog ang apoy ang mga tao. Tingnan mo yan. Next po. And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which had power over thy plagues, and they repented not to give the glory. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila ay namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang sila ay luwalhatiin. Mga kapatid, dapat pala kung mangyari man yun, kung tayo po ay maiwan, hindi tayo naagaw ng Panginoon. Dapat pala, kung mangyari pala yun, dapat po magsisi tayo. Kasi ang sinasabi niya po rito, at nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila ay namusong sa pangalan ng Diyos. Namusong po, binablaspheme pa po nila ang Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya ay luwalhatiin. Sa makatwid po, mga kapatid, kasi po, pag inagaw na po ng Panginoon, during snatch away or rapture na sinasabi yung kanyang mga tao rito, ay ang matitira po rito kundi yung pong walang pagkakilala sa Kanya.
at talaga pong nag-worship doon sa beast, gusto nila yung klase ng gobyerno ni false Christ at tumanggap ng mga tanda. Pag ito po, nag-worship po tayo dyan, tumanggap po tayo ng mga tanda, hindi, burado na talaga sa iyong kaisipan, hanggang sa puso, burado na talaga ang Creator sa iyo. Wala ng Panginoong Hesus. Kasi, papalitan na po ang kapangyarihan dyan sa iyo ni Satanas, ni false Christ. Ayan na po yan. Kaya, wala ka na pong kapag-apagasang humingi pa ng tawad. Next po. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. Sa Tagalog po, at ibinuhos ng ikalima. Ikalima na po ito ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon. Hayop, sino po yon? The beast. O kaya the false Christ. At nagdilim ang kanyang kaharian at ginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Ito po, including false Christ, magraranas talaga siya ng hirap na ito. At yung pong nag-worship sa kanya, hanggang yung may mga tanda po. Ito po, sinabi niya rito, at ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon. The beast or the false Christ. At nagdilim ang kanyang kaharian. Buong sinukob po yun. Kasi siya na po ang, parang siya na ang manager sa buong mundo. Nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Tinong po yun. Kaya hindi po gawang biro na gawin po nating okay lang ang panahon. Kaya mag-isip po tayo kasi ito po yung nakaabang sa ating pahirap na gagawin ng Creator. Next po. And blasphemed the God of heaven because their pains and their sores, and repented not for their deeds. Okay, sa Tagalog. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Tinan mo yan. Ibig pong sabihin, bigla na lang pong magsusugat ang mga katawan. Tinan mo. Dahil po sinasabi kanila yung init Yung init, yung silab na mula sa langit. Di mo? Kaya mahirap po ito mga kapatid. Kaya ngayon pa lang po, magsisi na po tayo at hanapin na po natin ang Panginoon para naman po tayo ay maligtas. Aagawin niya po ayon sa Biblia ang kanyang mga mananampalataya. Tapos, next po. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Sa Tagalog po. At ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog sa Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, yung Euphrates o kaya yung sinasabing ilog na galing yan, pag binasa natin ang Biblia, ang Euphrates galing po yan doon sa Garden of Eden, di ba? Kaya yung Garden of Eden, siyempre another dimension ng mundo yon. Physically po, hindi natin makikita yon. Pero sinasabi po ito, yung mga ilog, tatlong ilog po yun eh. Yung isang ilog na ito, yung Euphrates po ito natuyo. Pero sinasabi po rito, matutuyo po talaga ito dahil kailangan magkaroon ng daan yung mga king na manggagaling dito sa sikatan ng araw. Sa palagay ba ninyo, sino yung king? Who is the rising power nga sa panahon na ito? Ang the rising power po ngayon, China. Di ba? Malamang po siyang tinutukoy nito, kaya lang sinasabing mga. 7 more than 1 po ito. Hindi lang si China. Di ba? Kasi po, ayon sa Biblia, magbe-merge po ang lahat ng mga bansa against Almighty. Ganun po yan. Lalaban ang mga tapo rin sa lupa, lalaban po yun sa second coming ng Panginoong Hesus. Lalaban po sila dyan. Okay, next po. And I saw the three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet.
Sa Tagalog po, at nakita ko lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gayang ng mga palaka. Ito pa mga kapatid. Ang sabi po rito, nakita ko lumabas sa bibig ng dragon. Dragon, who is the dragon? The dragon is, si Lucifer po yun. At sa bibig ng hayop, the beast. Yung false Christ. At sa bibig ng bulaang propeta, marami po tayong mga nauna nang dito, bulaang propeta. Ibig po sabihin ng mga bulaang propeta, alam na po ninyo yan na dapat po ang sinasamba natin ni isa lang, ang Panginoong Hesus lang. Yung marami pong sasambahin, ayon po ang sinasabing, ilililiko po yung tamang pananampalataya sa Creator. Kundi, ang gusto po ning sambahin ng majority natin dito sa mundo, kundi yung mga ginawang kabutihan ng tao. Ang tao po ay tao, hindi po yung divine. Ang divine po, yung galing sa langit. Kaya sabi po ng Biblia, kung ang tao galing sa tao, ang tawag po ron ay tao. At ang divine, pagka galing sa divine, pagka yung tao galing sa Diyos ay Diyos. Ayun po yun. Ang katotohanan po dyan. Yun po pala mga palaka po, naging mga palaka. Pero ayun po sa ibang passage ng Biblia, malalim po ito. Pag yan na dry up po yun, pag totally natuyo po ang Euphrates. Sa susunod po mga video natin, i-discuss po natin yan. Yung nakagapos pong angels dyan, may nakagapos pong angels dyan na 3. If I'm not mistaken, 3 or 4 angels. Yung po nakatingala, ngayon po naka-change. Naka-change po yun, nakagapos po ng bakal yun makakawala po yan dyan at mag-create po siya ng katakot-takot na pagpatay, pagpapahirap sa mundo. Kaya mahirap po yun, mahirap na mahirap. Pagka po yan natuyo, asahan na po niyo na ito. Papakawalan na po itong mga angels na ito, mga demonic angels po yan. Ayun sa Biblia. Next po. For they are the spirit of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them the battle of the great day of God Almighty. Ito po, sapagkat sila yung mga espiritu. Sino po yung sila'y? Yung 3 po kanina. Yung sinasabing, yung dragon, tapos yung the beast, and so yung isa pa po, yung the false prophet. Ito pala sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo. Sige tamo, mga demonyo raw, na nagsisigawa ng mga tanda. Ibig sabihin ng mga tanda, naloko yung mga tao na ito, ika-okay yan. Kaya yung ngayon, tayo po, naloko na po tayo dyan. Kasi ngayon po, pinaniniwalaan natin na yung paglago ng ekonomiya ng pagkamoderno ng mundo. Akala natin yan ay blessing. It might be yes, it might be no. Kasi, ang nangyari po niya, nung tayo po ay ganito, may mga internet na, kung ano mang kalilibangan, nagkaroon ng mga movies, kung mga ano-ano, ay lumayo naman po tayo sa Creator. Kaya po, ayon sa Biblia, kung tayo lumalayo sa Creator, hindi tayo nakapagsisisi, kundi ang ating mga idolo, itong mga ito, yung mga, kung ano mga linalaman ng pagkamoderno ng mundo na ito, ano sinasabi ng Biblia, papunta po tayo lahat sa kapahamakan. Ito na po yun. Ito, pag binus po yung galit ng Panginoon, kapahamakan din po ito. Ito po, na pinaparoonan nila ng mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po, babasahin ko po ulit sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisagawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ng mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iyon po yung the final battle between human and the Creator. Sa second coming po ng Panginoong Hesus yan. Magkakaroon po talaga ng the final battle.
At po yung mga ginawa ng mga invention ng mga tao na katulad ng mga missile, nuclear, magkakatotoo po yan ayon sa Biblia. Gagamitin po nila yan, kailang pagkakamali po rin nila dyan. Yung pong, ang Panginoong Hesus, saka yung mga millions of His angels, wala pong kamatayan yon in reality. Hindi po mamamatay yun. Next po. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito. Siya po, sa second coming niya, wala pong nakakaalam ayon sa Biblia. Maging siya man po, hindi niya alam kung kailan siya pababalikan ng Ama. Kundi maging mga angel sa kalangitan, wala pong nakakaalam kundi ang Ama lamang. Kaya ito po, biglaan po ang kanyang pagdating. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit. Bakit po ito? Ito po, mapalad siyang nagpupuyat. Ano po yun? Tayo po ay nagpipray. Kahit anong oras po tayo nagpipray, araw at gabi. Tayo po ay naghahanda sa kanyang pagdating. Humingi na po tayo ng tawad at tayo po ay nagbabago. Yan po ang sinasabi rito. Dahil yung damit, kanyang damit, yung pananamit po natin, ayon po sa Biblia, yung righteousness po natin, means yung holiness natin, siya pong magbibigay sa atin. Ano pong damit yan? Kundi po yung puti. At sinasabi niya, yung po mga kasalanan po natin, yung mga taong makasalanan, i-expose niya talaga yan during the day of judgment. Wala pong damit sila. Kundi talagang, tinan mo na, talagang ganti talaga, kahiyan talaga abot. Makahubad ka talaga, nakahubad ka. At makita nila ang kanyang kahiyan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya po, kung gusto po nating mayroon tayong damit na maisuot during the day of judgment, kailangan po, ngayon pa lang po humingi tayo ng tawad, sapagkat sabi ng Biblia, try to be holy because there is no holiness, you cannot see heaven or the Creator. Ayan po yan. Next. And he gathered them together into a place called in Hebrew tongue, Armageddon. Sa Tagalog po, at tinipon nila sa dako na sa Hebro ay tinawag na Armageddon. Ito po yung the final battle. Yung sinabi, igagathered po ng mga buong bansa na walang pananampalataya sa Panginoon. Kasi pag dumating po yon under the management of false Christ. Pag dumating yon. Kasi sabi ng Biblia, magkakaroon tayo ng isang gobyerno at isang relihiyon. At lahat po ito ay ang manager po diyan o presidente, kung sino man, king, isa na lang pong tao kundi ang false Christ. Ayan po yan. Lalaban po sa pangunguna ni false Christ, lalaban sila sa Panginoon. Okay, next po. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, It is done. At ibinuhos ang ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Ano yung sabi? Next. And there were voices and thunders and lightning, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great. Sa Tagalog po, at nagkaroon, ito na po yung pangpito na ibinuhos at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Ito po ay hindi ordinaryong lindol po. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang nakakilakilabot. Kasi sa ibang passage na Biblia, during these events, ito na po yun sa lindol na hindi pa nangyari. Tingnan mo po, ilalarawan po na Biblia na yung
bundok magpapalitan ng kinalalagyan ng kapabundok. Imagine po na yun. Iyan po yung sinasabing ending na po natin. Ending na po natin talaga ito. O, next po. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nation fell. And great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Tagalog, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-aalala sa paningin ng Diyos, upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. O mga kapatid, tingnan mo po natin ang tinutukoy po rito, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3. Ano po yung dakilang bayan? Ang Israel po yan sinasabi. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3. Tingnan mo. Kasi sa ibang passage po ng Biblia, pag yun po, yung pong false Christ ay upo doon sa trono po. Pag umupo yan, sinasabi ng Biblia, magbibiyak po yan into 3 parts. Kaya ito po, ito na po, yung sinasabi rito, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3. At ang mga bayan ng mga bansa, hindi po, lahat po itong bansa, nangaguho, lahat pong bansa, wala pong matitira dito. Kaya po yung mga nakatira dyan sa, yan pong mga matataas na mga buildings. Sorry na lang po, kasi sinasabi sa ibang passage sa Biblia, walang nakatayong hindi ibabagsak sa galit ng Panginoon. In the day of the Lord, ibabagsak lahat yan. At ang dakilang Babylonia, ano po yung Babylonia? Yung Babylonia po, katulad ng, bakit si Babylonia nung araw, Babylon, gumawa siya ng highest building. Ang purpose po niyon to reach the sky, to reach the heaven. Ano ginawa ng Panginoon? Binagsak niya rin po yun. Ano po ang ginagawa ng bansa ngayon? Nagpapaligsahan po ng mga pataasan ng mga buildings. Hanggat maaari po pataasan. Alam mo ang kinagagalit ng Panginoon talaga. Kaya kung bakit siya galit na galit sa tao, pag nagkataon, wala talaga itong patawad na Panginoon. Yung pride kasi natin, yan ang kinagagalit ng Panginoon. Yung pride. Pag ang bansa mayroon na yung pinaka high-rise building, ang pride ng bansa na yan, gusto niya sikat-sikatan na kaagad. Diyan po galit na galit ang Creator. Kasi diyan po talagang bumabagsak ang lahat ng mga tao dahil sa pride. Galit po ang Panginoon diyan sa mga pride na yan. Ay nagpaalala sa paningin ng Diyos upang siya ay bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Tingnan mo po yan. Kaya lahat po, sinasabi ng Biblia, wala ritong nakatayong hindi ibabagsak ng Panginoon. Ang hindi lang po babagsak dito, sinasabi na yung mga taong nasa Kanya. Ang mga taong po niya may protection po sa Kanya. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Pero po yung mga taong minamahal yung mundo na ito, walang ibang ginodyo sila kundi itong mundo na ito. Lahat po ito, sabi niya, I will burn them all including men. Diba? Kaya susunugin niya ro lahat kasama tao. Next. And every island fled away, and mountains were not found. Sa Tagalog po, at tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Ito na pala mga kapatid Sa ganong forma, nagpapalitan ng bundok, yung pala tumakas na. Ibig sabihin, hindi na makita yung mga pulo. Ito po yung reality sinabi, end of the world. Ito na po yung katapos-tapusan ng mundo. Hindi po dapat mangyayari ito kung ayon sa Biblia. Kahit po galit ng Panginoon sa atin, kung lahat po tayo ay magsipagluhod, humingi po tayo ng tawad, magbago po tayo, at wala po tayong idolo sa buhay, kundi ang Panginoon lang,
hindi niya po itutuloy ang panganib na nakaamba sa atin. Yan po ay proven na sa Biblia. Pero sa palagay ba ninyo, out of billions, baka 100 lang siguro ang sa Panginoon. Diba? Hundreds, kontra sa billions. Diba? Pabor talaga ng distraction eh. Kaya mahirap po, mahirap. O, next po. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about a weight of a talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail. For the plague thereof was exceeding great. Sa Tagalog po, at malaking granizo na kasinlaki ng talinto ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagat ang salot na ito ay lubhang malaki. Ito po yung mga granizo, yung sinasabi mga kometa po ito, yung kometa po, na kasinlaki ng talento means, yung talento po at thousands of kilograms ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong, imbes na humingi ng tawad sa Panginoon pa, namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng granizo, sapagat ang salot na ito ay lubhang malaki. Tingnan mo po yun. Inilarawan po ng Biblia na even kahit na sa mga panahon na yan, wala pa rin talagang mga taong bumabalik sa Kanya. Bakit hindi na ba bumalik hindi na nagkaroon ng isip sila na humingi ng tawad sa Panginoon? Wala na pong pag-asa. Kasi kung tumanggap na po tayo ng mga tanda, nag-worship na po tayo sa beast, ang ibig pong sabihin, kaya sinasabi po ng Biblia, walang kapatawaran in the second coming of the Jesus Christ. Wala na po ito, hindi niya na po makukuha talaga. Kasi, ang lahat po, kaya sabi, pinapamili pa po, sabi ng Biblia, kung saan ka, sa kamay o sa noo, ang sistema ng pagtatanda. Di ba? Pag sa kamay po, alam po natin na bago natin tanggapin ng isang bagay, alam po natin yan kung ano yung tinatanggap natin. At pag dito naman sa noo, pinag-iisipan po natin ng 100 times na ginusto po talaga natin. Ang ibig pong sayon sa Biblia, nagkaroon ka na talaga ng covenant kay false Christ. Ibig sa at the same time, pinagkanulo mo na talaga yung Creator. Ayun po yan. Mga kapatid, ang ating nabasa, sana po tumanim sa ating puso't isipan na ito po ay mga salita ng Panginoon. Gayon na lang po tayo kamahal ng Panginoon na ito pong mga salita niya, ibinigay niya po in advance kay Prophet John na ito po ang mangyayari in the last days. Sa kanyang pagdating. Ito na po yun. Kasi inalarawan niya rin po na ano raw ang sistema o sitwasyon ng tao sa kanyang pagdating. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa mga disciples na ang kanyang pagdating inalintulad niya sa before flood. Ibig po sabihin, ganun na po yung gravity ng kasalanan before flood. Kaya nga dinestroy ng Panginoon dahil talaga sa grabe talaga kasalanan. Alintulad din po at the same time doon sa Sodom and Gomorrah. Di ba? Sodom and Gomorrah po. Ngayon po alam na natin yon na mismo yung mga gobyerno, mga kongregasyon, tinatanggap po sila lalaki sa lalaki, babae sa babae para ikasal. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Yan pong marriage is between man and woman lang po para ibig sabihin to replenish the population on earth. Paano pang dadami kung ganyan po, lalaki sa lalaki, babae sa babae? Kaya po, ng mga panahon na yan, pinaulanan po niya ng fire and brimstone. Kaya po yan po hindi basta kwento lang. Pag pumunta po kayo sa Middle East, nandyan po yan sa Israel, yung Sodom, saka yung Gomorrah, yung sinasabi po ng Dead Sea, pati po yung dagat, dead na rin. Nadamay po yun. Dahil ang kasalanan ng tao, pag nagalit talaga ang Panginoon, lahat po na nabubuhay nito, mga hayop, mga isda, pati tubig po, nadadamay po
sa kasalanan natin. Kaya pag nagalit ang Creator, lahat po ito kanya pong pupuksain. Kaya ito po nabasa natin, ito na po yung 4 out of 7 vials, o yung kagalitan ng Panginoon, 7 po yan. Hindi lang po ito, mayroon pa tayong, sa susunod po, mayroon pa tayong video, yun naman po yung opening of 7 seals, puro pasakit din po yun. At yung blowing of 7 trumpet po yun. Pero ito na po yung pinakamatindi kasi ito na yung talagang end of the world na ito. Paano po, salamat sa mga nagtiyagang makinig. Sana po itong basahin po natin ang mga na-discuss natin dito sa Biblia para kayo rin po mismo ang makabasa at intindihin po natin itong mga nilalaman nito. Ganyan po tayo kamahal ang Panginoong Hesus na ipinadala niya pa itong mga paunang paalala sa atin na dapat ating ganapin, sundin para hindi pa tayo mapabilang sa mga mapapahamak sa mundong ito. O paano po, salamat. In the name of Jesus Christ, Yeshua, the Messiah. Amen.